Hello guys, welcome to Collective Love Reading. Um, Please do like and subscribe to our channel. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron tayong TikTok, Unicorn Princess Tarot. Feel free to check it out, okay? So this is for collectives. Collectives tayo, wala tayong specific zodiac sign. Okay, ang importante yung reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, nakakamdaman mo na ang reading na ito ay para sa'yo, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo, okay? Pero kung hindi mo naman nararamdaman, hindi ko nakukuha yung energy mo, huwag mong ipilit. May ibang mga taong nangangailangan ng reading na ito, so hayaan mo ito para sa kanila. And i-check ko na lang ibang videos, of course. Ayan. By the way, meron akong bagong product sa TikTok shop. It's an evil eye bracelet. Okay, simple lang siya. But, you know, meron yun kasamang compatibility reading, astrological reading. So, if you're interested, feel free to check it out, okay? Bale, babasahin ko yun doon kung match ba kayo ng person na kakonect mo, kung ano yung pwedeng maging challenges sa inyo, sa connection ninyo. And, yeah. This is for collectives. Hindi ko kukunin itong tatlong nahulog ng magkakasama, but rather itong nakahiwalay lang. You do have your soul, moving, physical, location change. This is for your side, ha? You do have your single. And entrapment. Okay. So, for your person, nakakonect, kukunin na rin natin yung main energy niya. Lockdown is here, racing, and crush. Okay. You do have here happiness at the bottom of the deck. Okay. I feel like with the happiness, maybe pareho kayo ng iniisip ngayon with regard sa mga kanya-kanya ninyong sarili. Halimbawa, ikaw, pwedeng feeling mo masaya yung person na ito. Tingin mo okay na siya, masaya na siya. If this person is may other person nakakonect, especially no, kung may commitment na involved, no? Pwedeng iniisip mo masaya na siya sa karelasyon niya. Kung wala naman, okay lang kahit wala. But rather, iniisip mo lang na hindi, masaya na siya. And then, you, on the other hand, nakikita natin that you're trying to focus sa pagiging I can see a real estate person. I don't know if you're a real estate person, nagbibenta ng mga condo or bahay or what. But you are a very professional person. If not, pwedeng something to do with pagbebenta, salesperson, yan, pwedeng sasakyan or mga gamit sa bahay, pwede rin naman. But you do have your entrapment. You have this feminine energy with you. Nakakita rin ako ng very artistic na tao. No? And this is what is helping you to grow, to earn money. Yun, pag nilabas mo yung pagiging artistic mo. So, ngayon, nakikita natin, with your person, with the entrapment, you do understand na itong person na ito ay importante or pwedeng mahal mo. And hinahayaan mo lang na kung ano man yung connection ninyo, but you are in love with this person, but you know na kailangan mong alagaan ng sarili mo, mag-focus sa career mo, etc. Kasi nga feeling mo masaya na siya eh. For what I can see here sa situation ng person mo, hindi siya okay, hindi siya masaya. Umiiwas siya, lumalayo siya sa'yo because he or she is broken. She or he is sad right now, feeling alone. And if ever na may mga commitment or may kakonect nga itong person na ito, I feel like hindi niya nakikitaan ng potential na maayos at maayos pa kung ano yung connection niya doon sa person niya. Okay, you know what I mean? And maybe you don't know about that. You don't know about about their connection or anything that has something to do with their connection. Pwedeng wala kang idea. Maybe this person is not telling you kasi nga umiiwas siya eh. Diba? And ano yung emotions ninyo sa isa't isa? You do have a negotiator. Dawn is here. Tell me more.
Wait lang guys. Okay, so I'm back. So you do have your wish. So nakikita natin yung you're dealing with a person who really do loves to pray. Ayan. Malapit yung connection niya with God. And you do have your on the table and hamster wheel. Okay. Mutual energy. Kukunin natin yan. You do have your obsession, anxiety. Ayan. So, nakakita tayo dito na you want na makausap din itong person na ito. Pero, might be, kung ano man yung mga dapat niya tapusin sa buhay niya, gawin niya muna yun. You know? And, nakikita natin na yung importansya or pagbibigay mo ng importansya sa sarili mo. And, itong person na ito, yeah, nakikita natin na he or she also feels the same. Ngayon, nakikita natin na possible na siya yung na-obsess sa'yo ngayon. Because wala akong nararamdaman na obsession sa'yo, but rather, this is you na parang, alam mo lang na kailangan mo siya or gusto mo siya, but rather, other than that, you are focusing on yourself. Tapos itong person na ito, gusto kanyang makuha ngayon. Okay? Gusto niya mag-offer sa'yo ngayon. Gusto niya magkaroon ng big change sa connection ninyo ngayon. Pero natatakot siya or nahihirapan siya. Dahil might be, kung ano man itong mga bagay na dapat niyang tapusin or i-cut off, hindi niya alam kung ano yung kakalabasan or ano yung mangyayari because you do have your financial support. So, especially if there are other people na involved dito, maybe a child, I can see a child here. So, yun. Ito yung medyo nagpapahirap sa kanya. Okay? So, kung ano yung mga dapat niyang i-cut off or tapusin, medyo nag-aalangan siya doon. Pero, medyo takot lang. Pero, yung pagkagusto, mas more on na yung gusto niya na i-cut off or tanggalin. So, might be that's another relationship or connection na kinabibilangan nitong person ito. So, what will happen in the future para sa inyong dalawa? You do have here today and intervention. This is your energy, no? Tapos sa person na ito, you do have your divine feminine and the poison. Clarify the poison and divine feminine. Okay, it is clarified by the Verge. What's with the today in intervention? Gusto ko rin i-clarify ito. Okay, it is clarified by the pressure cooker and mutual energy sa inyong dalawa. You do have your tragedy and threatened. Okay. I feel like there's going to be a problem in the future pagdating sa side ng person mo. It has something to do sa mga bagay na hindi niya na kayang itago sa sarili niya. The tragedy is here, maybe it has something to do with you. No, parang hindi niya na kayang pigilan ng sarili niya regarding sa totoong emotions niya para sa'yo. And I can see na possible na aminin or sabihin niya ito doon sa person na kakonect niya. I can see third party situation for some of you. Napakalakas ng energy dito. Especially yung relationship nila napaka-toxic kasi you do have your poison. Toxic yan na connection. Ngayon na-realize ng person na kailangan ko mag-focus sa sarili ko, kailangan ko mahalin ang sarili ko, and kailangan ko maging makasarili dahil sa connection na ito, hindi na ito nagiging healthy para sa amin. And if ever that there's children na involved dito, okay, nakikita natin na with the pop-up, might be, you know, I can see this as a balloon. So, parang lalo lang lalaki ng lalaki yung problema kung ngayon pa lang hindi na siya tatapusin. So, there's a relationship wherein yung person na ito don't want this relationship anymore, and in the future, pwedeng gawa niya ng aksyon kung paano siya makakaalis sa relasyon na yon. And you do have intervention today and pressure cooker. Actually, wala kang pakialam eh. Wala kang pakialam sa ngayon sa kanya. So, in the future, nakikita kasi natin, wala ka muna rin pakialam sa future ninyong dalawa. But rather, nagpo-focus ka sa inyong sarili, kung ano man yung mga dapat mong tapusin, ayusin, or kung ano man yung mga nagiging problema ngayon sa buhay mo, ito yung mas nakikita natin na pinagtutuunan mo ng pansin. Okay? And with regards to pressure cooker, you are actually being ready in the future. Kung ano man yung mangyayari sa'yo, nakikita natin na nire-ready mo na ngayon pa lang ang sarili mo. Okay? And
you are safe. I can see you being safe. Okay? Kung ano man yung may mga nakikita tayong mga problem in the future, pero sa mga tao sa paligid mo. Pero you are safe. And nakikita natin that you don't care actually. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.